Okay, part 3 po ito mga ka-TH, no, dito sa sign ng ating ka-TH na perfect hole markings at mayroong iba pang kasamang mga sign at mga markings. Bago po natin bigyan ng komento at mga opinion, panoorin muna natin itong pag-search ni ka-TH doon sa S direction na sinasabi natin. Tingnan natin kung ano po yung pwede nating mabigay na idea ni ka-TH. Okay? Please continue watching mga ka-TH. Ito na ka-TH. Nandito na ako sa kawayan. Yan, kawayan, no? Tapos, yan. May malaking kahoy doon, no? Siguro mga 200 years na yan o 300 years na. Malaking kahoy. Yan, dito na ako sa may kawayan. Yan, oh. Tapos may bato dito. Yan. May bato. Hindi ko na hinukay masyado. Yan, oh. Oh, yan. Di. Oh. Tapos ito. Yan, oh. Yan. Tapos kawayan. Yan. Papunta doon. East direction. Puntang kawayan. Tapos dito. North. Tapos dito. West. Dito south. Yan. Tapos ito, yan ang bato, malaki yung bato. Tapos ito pa ang isa. Oh, hindi ko nalilinisan. Oh, yan. Maganda yan ito ba. Baka mamaya may mga laman yung mga bato na to. Tatlo yung bato rito. Dito pa yung isa, oh. Yan pa yung isa, oh. Yan. Parang muhon. Dito, oh. Yan. Muhon. Parang muhon ba? Papunta doon siya. Tapos yun, pahaba siya. Yan. Ito na. Tatlo lang bato rito. Ito lang. Hindi ko na kasi hinukay. Ito lang nakita ko. Yan. Yan. Parang muhon. Yung pang isa. Yun. Tatlo silang. Tapos yan ang isa. Oh. Naka-align siya. Ka-align. Yun. Papunta dito, papunta align. Yan. Ka-align yan. Yan. Punta doon. Yun. Okay. ka-TH. Salamat. Dito na ako sa may kawayan. Okay, so para sa bago lang naka-tune in or bago lang nakapanood nitong video, para maintindihan ninyo mga ka-TH kung bakit nag-search ang ka-TH natin dito sa portion ng S direction na may mga punong kawayan, panoorin po ninyo yung part 2 sa video, no? Nang doon po yung details bakit nandito yung ka-TH natin. Okay, ka-TH, sabi mo ito po ay D markings, itong nakikita mo. Ngunit para sa akin ka-TH, di po ako gaanong kumbinsido na yan po ay D markings. Ngunit posible pa rin na yung isa sa mga bato dyan, kung mayroon pang isang bato or dalawa or higit pa doon na di mo pa natuklasan at unusual yung forma o hugis, ay pwede mo yung bakbakin. Baka nga tama ka na baka may laman yung mga bato dyan. Okay, so para sa akin din, kung may laman man, yun po ay mga precious stone, katulad ng diamond. Wala pong gold bars na nakapaloob dyan or naka-sucker deposit sa mga bato na yan. Yan po ay according sa mga dot na aking nakikita at dito sa mga bato na sinasabi mo. Kung babalikan natin yung unang video ka-TH, sabi mo may araw at na print doon sa unang bato na mayroong hole markings na perfect yung pagka-hole. Sa tingin ko ka-TH, itong east direction, nandito po yung danger, may bump po. So balik po tayo sa south direction ka-TH, kasi sa south direction, dito sa sinesearch mo or sa mga nakikita mong mga bato dito ka-TH, mayroon po akong napansin na kailangang bumalik doon at ang bilang sa sukat niya ay more than 20 meters na. So posible na yung may dinikdik ang bato, yung may parang lawa doon or liguan, nang doon talaga yung pinaka digging spot niya. May mga hole markings mga ka-TH na
bawat bato dyan, di ba, may markings. At yung unang bato na sabi mo, hilira kasi yan. Nung unang bato, bago ka dumating dyan sa may nakikita mong sinasabi mong D-markings, yung unang bato ay napansin ko na may mga holes siya. At napansin ko din na mayroong naka-print na triangle. At sa tingin ko, ka-TH, yan po ay abstract hole markings. At ang nagtuturo po yan ng digging spot. Kaso nga lang, tulad na sinabi ko, may palaman na danger po yung area na yan. So, posible na kung maghukay tayo dyan, ay masagupa natin ang like malaking bomba, no? So, mas maganda na balik tayo doon sa south direction. Sa akin po, di po ako mag-aksaya dyan sa east direction. Dahil nga, for me, confirm ko po na nandyan po yung danger at posible na may bomb dyan. Malaking bomba ang nandyan sa east direction. Ngayon, kung gusto mong basagin yung mga bato dyan na unusual yung pagkalagay or medyo halo yung pag dinidikdik, kung mayroong laman, ulitin ko po, precious stone ang laman, no? Hindi po gold bars. Ulitin ko, ka-TH, kung may laman ang bato, hindi gold bars ang laman kundi precious stone. At kung maghukay tayo, posible na mayroong treasure. Kaso nga lang, may babala na mayroong danger. At according doon sa unang bato na nakaprint ang araw, ay malaki po yung bomb na posibleng masagupa natin. So balik tayo doon sa south direction at doon sa mismong unang bato na may sign na araw, no? Dahil confirm, according sa sign, confirm ang bomb ay nandyan sa east direction, ang danger. Doon sa south at doon sa mismong kinalagyan ng unang sign na nakita natin, ay wala namang pinapahiwatig doon na danger. Although doon naka-markings ang sign na danger, ngunit sa direksyon ng east direction na sinesearch mo ay kino-confirm po na nandyan. Posible din na mayroong treasure deposit dyan. Ulitin ko, wala sa bato ang mga gold bars dyan. Kung mayroon mang nakapaloob sa bato, yan po ay precious stone. So yung direksyon na binibigay ko, inaaruhan ko naman yon. Sundan mo na lang yung araw, ka-TH, at kung mayroong digging spot dyan, siguro hindi na aabot doon sa malaking punong kahoy na sabi mo ay matagal na punong kahoy, no? 200 years na. So posible na hindi na aabot doon. So going east pa rin mula doon sa may araw, kasi sa tingin ko abstract po yung mga dot na yon, no? Yan po ay isang hindi ko na lang sasabihin lahat ng mga details kung ano yung posible na nakita ko dyan, para hindi magaya. Pero ang mga direksyon lang na lang ang ibibigay ko sa inyo, no? So marami kasi ngayong nagpa-reading nagpa-decode-decode. So yun yun lang ang ibibigay ko, yung mga direksyon na posible. Yung mga saktong code, hindi ko na iisa-isahin, para yun lang, simple lang, para malaman natin yung mga nagko-comment na mga kunwaring decoder. So yun, check mo kung may detector ka, check mo yung direksyon na mayroong araw. Sa tingin ko hindi aabot doon sa malaking punong kahoy. Makikita mo na may detection. Ngunit sabi ko nga, kailangan babalik tayo doon sa south, kasi sa south ay nagsasabi doon na free po, wala po tayong ma-encounter na delikado bukod doon sa tubig. So gawin nating ilihis yung tubig dyan. Kung mayroong gold deposit na makikita natin sa ating paghukay, nagsasabi din na mayroong danger. At ang according doon sa nakaprint na araw, ay malaki po yung bomb na masagupa natin. Ulitin ko, mga ka-TH, huwag kayong magtaka kung bakit mayroon tayong mga direksyon na ibinibigay na hindi naman natin ini-explain masyado kung ano yung mga sign na nagbigay ng mga direksyon na yan, no? Yan nga, sabi ko nga, bawat markings mayroon po yung katumbas na code. So kapag alam mo ang katumbas na code dyan, makukuha mo ang tamang direksyon. Ngayon, kung i-connect to dot mo yan, magiging mali po yung reading mo. Okay, dahil magiging fiction na po yan kapag i-connect dot mo, no? Dahil yun nga, ang bawat markings katulad niyan, mga dot, ay mayroon po yung sariling kahulugan. Kung alam mo ang sariling kahulugan, yan po ay ma-decode natin ng tama dahil alam po natin kung ano po yung secret code. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.